Purihin po ang ating Panginoon. At yung topic po natin ay understanding what the Lord will is. At siguro isa sa pinaka magandang katanungan po, ito pong pagpasok ng taong ito ay mahalaga po, ito isa sa mga masasabi nating pangunahin na dapat na maging katanungan ng mga Christian po, no, sa kanilang buhay. Na kung saan maunawaan po nila kung ano po talaga yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ba, natanong na po ba natin sa ating mga sarili, ano ba ang will ng Panginoon sa buhay ko? Kasi po, kung papansinin po natin, sabi nga po ganyan, dito sa mundong ito, nabubuhay po tayo dito at nakikita po natin yung nangyayari po sa mundo na merong kabalisahan, merong kalituhan, at minsan may mga distraction po yan, tsaka mga evil influences, katulad nga po ng binanggit po ni Apostol Pablo. So mahalaga po na sa buhay natin ito ay dapat maintindihan po natin kung ano yung kalooban ng ating Panginoon upang magamit po natin ito sa pang-araw-araw po nating buhay at ang buhay po natin ito ay magbigay kaluguran po sa ating Panginoong Diyos. Now, ang tanong po dito, ano ba ang katotohanan na binibigyan diin dito ng teksto po na ating pong binasa, beginning verse 15 hanggang verse 17? Unang-una, ipinakita dyan ang salita ng ating Panginoon. Basahin po muna natin sa New King James Version. See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time because the days are evil. Therefore do not be unwise but understand what the will of the Lord is. Now, tingnan natin yung mga puntos na ito. Ayon po dun sa verse 15. Unang-una, ipinapakita dito ng salita ng Panginoong Diyos na dapat we must walk circumspectly. At ang sabi po sa Bible according to verse 15, see then that you walk circumspectly. At sabi po ng Biblia ay makikita po natin dito. Dito ay binibigyan din po ng salita ng ating Panginoon. Dito po sa salitang ito, circumspectly, it means to walk with caution at gayon din po naman and precision. Ibig sabihin, ipinapakita po dito kasi sa ibang translation po kapag binasa natin ito, ay kailangan daw po yung lakad natin, magkaroon tayo ng maingat na paglakad. At kailangan daw po yung lakad natin ay the word precision, it means accurate. Ibig sabihin, walang mali, dapat tama o kaya naman po ay wasto yung lakad na ibibigay po natin sa buhay na ito. Now, kapag tingnan po natin yung Amplified Version, ipinakita po ng Word of God ay ganito. Sabi po, therefore, see that you walk carefully. Ginamit niya carefully po, no? Sabi nga, to walk with caution. At ang sabi po ng salita ng Panginoong Diyos, the word walk carefully, it means living with honor. Ibig sabihin, pamumuhay na merong karangalan, layunin, and courage, no? Shunning those who tolerate and enable evil. Ibig sabihin, pinapakita dito, yung buhay natin ito, magbibigay ng karangalan sa Diyos. Okay, meron pong layunin yung lakad na ito, maayos na paglakad, may tapang, at kayo din po naman, umiiwas daw po tayo at hindi natin pinapayagan na tayo daw po ay magamit po tayo ng kasamaan ang buhay po natin ito. At mapapansin po natin dito, katulad nga po ng sinasabi po ng salita ng Diyos, napakahalaga po na dapat yung lakad natin, meron tayong sinasabi pong maingat na paglakad. At sabi nga po, dapat lagi po tayong maging mapagbantay sapagkat ito po ang sinasabi po ng salita ng Diyos. At yan ay binibigyan din po lagi sa atin. Ngayon, kung papansinin po natin, katulad nga po ng salita ng ating Panginoong Diyos, una, ipinapakita niya ng Word of God, paano natin lalakaran ito, sabi niya, by living carefully. Maingat po dapat yung lakad po natin na gagawin po. At gayon din po naman, by choosing wisdom, kailangan daw po pipiliin natin yung karunungan at hindi yung sinasabing kahangalan. Katulad nga po ng binasa po natin kanina. Sapagkat napakahalaga po sa buhay niya ito na kung saan ang bawat hakbang po natin ay dapat magbigay lugod sa ating Panginoong Diyos. Alam po ninyo, kung titingnan po natin dito, sabi nga po ganyan,
dapat daw po maging alerto tayo lagi. Kasi minsan may mga bagay po na hindi natin inaasahan po sa buhay na ito na ating kakaharapin. At minsan naman daw po, meron sinasabing spiritual dangers and temptation. Yan, hindi po talaga maalis po sa atin yan sa paglakad po natin sa buhay na ito. So, kailangan daw po, maging maingat daw po tayo sa gagawin daw po nating pagpapasya at laging dapat magkaroon tayo ng katanungan po sa ating mga sarili, ang katulad daw po ng mga katanungan po ito. Ito pang lakad kong ito pang gagawin kong ito, ay makapagbibigay gugod sa ating Panginoong Diyos, o kaya naman, ito ay makapagbibigay ng karangalan po sa Kanya. At ang sabi pong ganyan, kailangan piliin daw po natin yung karunungan at hindi ang kahangalan. Alam po ninyo sa Biblia, kapag binasa po natin ito, sabi nga pong ganyan, ang pinaka-foundation po ng wisdom ay walang iba kundi yung magkaroon tayo ng takot po sa Kanya. In Proverbs chapter 9 verse 10, fear of the Lord is the foundation of wisdom. Knowledge of the Holy One, walang iba kundi ang Panginoong Diyos, result in good judgment. Para magkaroon daw po tayo ng mabuting pagpapasya sa buhay na ito. Pero mapapansin po natin dito, sabi nga po ganyan, kailangan daw po, napakahalaga, piliin natin lagi ang karunungan. At ang wisdom daw po, ay makikita natin doon sa mga tao, merong takot sa Diyos. No? Kaya kung meron tayong takot sa Diyos, yan ang pasimula po. Okay? Yan ang pinakapundasyon po ng sinasabing ng karunungan. Alam po ninyo, iba yung knowledge sa wisdom eh. Di ba yung knowledge, nagkaroon ka ng kaalaman. Pero yung wisdom, applying the knowledge. Okay? At yun ay makikita po natin na binibigyan din po ito lagi ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya yung po pinapakita dito, unang-una, sabi nga po ganyan, kailangan lumakad daw po tayo ng merong katalinuhan, lumakad daw po tayo mga kapatid ko na merong maingat na paglakad po sa buhay na ito. O kaya naman ay lumakad tayo ng wasto sa buhay natin ito. Yung pangalawa po, ipinakita diyan, sabi nga, verse 16, redeem the time because the days are evil. Alam po ninyo, kung makikita po natin yung salita ng ating Panginoong Diyos, sabi nga po ganyan, diyan pa lamang po, ipinapakita po ng Diyos sa atin na kailangan daw po bigyan natin ng pagpapahalaga yung time. Pangalawa, opportunity. At mapapansin natin, the word, sabi nga, to redeem the time, it means to make the most of every opportunity. Ibig sabihin daw po, katulad sa Tagalog translation, dapat daw po samantalahin ang bawat pagkakataon. Yun pong ibig po sabihin po ng to redeem the time. Okay? O kaya naman daw po, samantalahin daw po natin ang panahon na ipinagkakaloob po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Alam po ninyo, sabi nga kung ganyan, time is a gift from God. Naniniwala ba kayo doon? Okay, now, it is not owned by us. Hindi po natin pag-aari ito. At hindi rin po natin hawak ito. It is entrusted to us by God. Ibig sabihin, ipinagkatiwala po ito sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po tayo dapat lagi nating tandaan po, isipin po natin ito. Tayo ay mga pinagkatiwalaan ng ating Panginoong Diyos. Tayo ay mga katiwala. At isa po sa pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon ay walang iba kundi itong sinasabing time. At kung papansinin po natin, sabi nga po ganyan, ito ay kaloob ng ating Panginoong Diyos, marapat lamang daw po na ito ay magbigyan natin ng pagpapahalaga po sa ating buhay. At alam po ba ninyo, sabi nga pong ganyan, God gave us a priceless gift. Talaga naman po, ito'y kaloob ng Diyos. At ang sabi ganyan, bawat isa po sa atin, meron tayong 24 hours, di ba? Sabi nga po sa loob ng isang araw, 1,440 minutes, 86,400 seconds. At kung makikita po natin dito, mahalaga po sa Diyos yan eh.
bawat minuto, bawat segundo, bawat oras sa buhay po natin ay napakahalaga sa paningin ng ating Panginoong Diyos. At sabi nga po nila, time is gold. Kasabihan po yan. Napakahalaga ng sinasabing time. At sabi nga po ganyan, wasting time is wasting life. Alam po ba ninyo, kung tayo daw po ay bibigyan ng pagkakataon ng ating Panginoong Diyos, mabuhay tayo ng 70. Tanong ko sa inyo, gusto mo niyo mabuhay ng 70? Amen. Parang konti lamang yung gusto mabuhay ng 70. Okay? Anong gusto ninyo? Yung buhay ni Abraham? 100 plus. Okay? Eh, sa totoo lamang po, hindi naman tayo forever na mabubuhay sa mundong ito. At yan po, dapat lamang po nating tanggapin. Sabi ganyan, ayon sa pag-aaral, the average person who lives up to 70. Kasi kadalasan, pag binasa ninyo, the average lifespan of man, pag tingnan ninyo, kahit sa World Health, sabi nila 70, sabi naman nila 75. So, dyan lamang po naglalaro daw po. Average po, no? Na pinag-aaralan po dito. Pero kung ikaw'y pagkakalooban ng ating Panginoong Diyos na mabuhay ka ng 70 years old, dito lamang po ninyo ibinuo sa inyong buhay. Pamunahin po ito, marami pa po yan. Pero sabi nilang ganyan, 20 years sleeping, tapos 20 years working, halos pantay po, no? Yung tulog tsaka yung trabaho. 7 years playing. So marami na po klase ng paglalaro dyan, mga kapatid. At ngayon, nadagdagan na po tayo ng paglaro. Kasi yung ginawa po ito, ang concentration lamang po is yung mga paglalaro ng mga basketball at yung mga hobbies ng mga tao. Pero ngayon, marami na pong laro ang mga tao ngayon Nadagdagan na Tapos, kung makikita daw po natin, 7 years playing, 6 years eating, konti lamang po yung pagkain po, no? 5 years dressing. Tapos, kung mapapansin ninyo, sa pinakababa, bilin mo sa loob pala ng, kapag umabot ka ng 70 years, ang may lalagi mo lang pala ka sa iglesia, pagdalo sa gawain ng Panginoon. And, sabi nila, 1 year and 1.5 years in church. Katulad po sa atin po, no, ito ay nakagawian na po natin ito. Meron tayong gawain ng midweek service. So, di ba? Tapos meron tayong Sunday worship service. So, ibig sabihin, sa loob ng isang linggo, 2 beses lamang daw po. Okay? Minsan may prayer meeting pa. Pag inabsinan pa ninyo, kasi yung sasabi ko, pamunahin po yun Midweek service and Sunday worship service, pamunahin po yun. So, iba pa ho dyan yung iba pang mga gawain about discipleship training, at pwede po yung mga prayer meeting, at yung mga practice na ginagawa po natin sa gawain po ng ating Panginoon. Pero kahit doblehin po niyan, triplihin pa ninyo yan, papatak pa rin po, ayon sa pag-aaral, konti pa rin talaga ang binibigay natin na oras para po sa ating Panginoon. Okay? Tingnan niyo yung mga katabi niyo. Sabi mo, naiintindihan mo pa yun. Totoo po yun. Kaya nga kung mangyayari, absent ka pa, di ba? Absent ka ng midweek service. Absent ka ng Sunday worship service. Di ba? Absent ka pa doon sa mga iba pang mga discipleship training, ay kawawa ho talaga ang spiritual life po natin. Hindi ho talaga tayo lalagop sa totoo lamang po. At kung minsan, pagdala mo, nanakawin pa ng diabo yung salita ng Diyos sa puso mo at isip mo, lalabas ka ngayon, hungkag, wala kang dala-dala. Yun ang pinakamahirap po dito, mga kapatid. At sabi nga daw po, ipinapakita po dyan, mga kapatid, no? Dapat daw po, nasa ayos po, balanse ang bawat ginagawa po natin sa buhay na ito. Maging sa ating mga gawain. Di ba? Sabi nga nila, meron kang oras para magtrabaho, kumain, magpahinga, matulog. Pero dapat ang lahat po daw po ay nasa ayos. Kasi, every day is a gift from God. Di ba? Kapag meron tayong inaksaya dyan,
ay inaaksaya po natin yan at inaaksayan po natin yung ating buhay sa harapan ng Panginoong Diyos na siyang nagkaloob po sa atin. Kaya yun ay binibigyan din po dito ng salita ng ating Panginoong Diyos. At alam ba ninyo, ayon daw po sa mga pag-aaral ay ganito po, meron sinasabing toxic that's stealing our time. Ito talagang ninanakaw, ito yung oras natin. At may mga pangunahin na dapat po natin gawin, pero hindi po talaga natin nagagawa. Lalo na po para po sa ating Panginoong Diyos. Social media. Diba? Minsan, pag nahawakan mo yung cellphone, mag-scroll ka na yan diba? Minsan, talagang hindi mo namamalayan, umaabot na yung pag-scroll mo na, umaabot ka na ng 1 oras, 2 oras. No? Kaya minsan daw, isa sa mga problema ng mga tao daw po ngayon, meron silang problema doon sa kanilang finger Kaka-scroll daw po. No? At minsan nagkakaroon daw po ng problema. Tapos makikita natin, diba? Nakakaaliw naman talaga, diba? Hello, church. Diba? Pag nabuksan mo si cellphone mo, hinan mo yung Facebook, tapos in-scroll mo yan, ano mo makikita Diba? Hindi mo namamalayan sa sarili mo, tumatakbo yung oras mo, okay? At meron ka palang dapat pang gawin, nababad ka na ngayon doon sa cellphone mo. Social media, watching television, ito, makikita natin minsan makikita natin, di ba? Noon, wala pa tayong mga cellphone, wala tayong mga gadget. Number 1 problem talaga, watching TV. Pero ngayon, meron ng ganyan, so, sabayan na ito. Nanonood, nag-scroll. Nakakita na ba kayo ng gano'n? Nagsa-cellphone. No? Tayo minsan biktima ng ganyan, di ba? Sa cellphone ka, pagkatapos, tinitingnan mo yung FB mo. Idleness. Sa Tagalog, ano nga idleness? Katamaran. No? Wala namang problema na tayo magpahinga. Kasi sino nagpahinga At tayo, binigyan daw po tayo ng pagkakataon na makapagpahinga. Pero yung katamaran, ibang usapan po ito. Diba? Ayaw ni Lord ng tamad Kasi mapapansin ninyo sa Bible, lahat po ng tinawag ng Panginoong Diyos sa buhay na ito, karamihan po, mga nagtatrabaho po yan. Abala po sila sa kanilang trabaho at sila tinawag po ng ating Panginoong Diyos. Okay? Gayun din po naman, household chores. Alam po ninyo, sa totoo lamang po, hindi naman nauubos po at halimbawa, yung mga gawaing bahay na kapag natapos mo pa yan, meron mga kasunod yan hindi naman nawawala yan Naku, ibababad po natin yung ating mga sarili, lalo na po si mga nanay po, no? Maraming Marta dito Sa totoo lamang po, maraming Marta, ang tutok, gawain po sa pamamahay nila. Minsan, nasa church, ang isip nila, mamaya maglalaba ako, mamaya magluluto ako, mamaya meron akong gagawin sa bahay. Diba? At minsan nabababad po tayo doon, hindi natin namamalayan, naku na, oras natin to, naku na. May mga bagay pa tayong dapat gawin, hindi na po natin nagagawa. Inordinate sports and games. Okay, yung games dyan, yung mga mobile games po, no? Ito ay, sabi nga pong ganyan, mapapansin natin, marami po. Sabi nila, pag sobra, hindi na ho talaga tama. At yun ang katotohanan doon. Sobrang sports, hindi na ho balance yan Sabihin natin, sige, ano bang sports ninyo? Gawin mo nang gawin ito, mga kapatid ko. Minsan, hindi mo namamalayan, ubos na oras mo talaga dito. Lalo naman yung mga hindi mahilig sa sports, pero mahilig sila sa mga mobile games. Nakaupo, and then, naglalaro. Di ba? Ang dami pong mga games ngayon sa na makikita natin, naglalabasan ngayon. At ang mga tao ngayon talagang nahuhumaling sa iba't ibang larong ito. Nakakalibang. Missed opportunities. Maraming pagkakataon, dumadaan sa buhay natin na minsan ay pinapalampas po natin. Alam po ninyo, meron po nagsabi po ng ganito about opportunities.
ito po isang Chinese saying, sabi po ng mga Chinoy, opportunity has a forelock, so you can seize it when you meet it. Once it is past, you cannot seize it again. Kasabihan po nila yan yung katulad ng may mga pagkakataon na dumarating daw po sa buhay ng isang tao, na kapag ito daw po ay dumating, dapat sunggaban mo na kagad ito. Kasi kapag lumampas na ito sa iyo, hindi mo na siya masusugaban, hindi mo na makukuha ito. Katulad na lamang po, example, yung oras natin. Nakakita ba kayo ng orasan na pabalik? Diba? Pasunong ito At hindi mo pwedeng ibalik yan. At alam pa ninyo, minsan ako'y nagpapagawa po ng relo, napapansin ko yung mga mag-relo, hindi, for example, yung relo mo ay nag-advance po siya ng 1 hour. Diba? Konti na lang ibabalik mo diba? Konting pihit lang ibabalik mo Hindi nila ginagawa yun. Pasunod pa rin yung ginagawa po nila, paikot kahit na mahaba. Kasi ang tingin nila, sabi nila, ito ang talagang normal na takbo daw po ng mga relo. Hindi mo siya pwedeng ibalik. Kasi kapag ibinalik mo daw siya, hindi normal yun at pwedeng masira ang relo. O yan, naintindihan na po ninyo. May relo po ba kayo? Okay, huwag yung pipihitin niya ng pabalik. Okay? Alam po ninyo, kapag dumating yung opportunity din po sa buhay natin, hindi po pwedeng ibalik ito, mga kapatid At kung minsan dumarating tayo sa puntos na ganito, sayang yung pagkakataon na ito ay binigay sa akin. Bakit kaya hindi ko ito pinuntahan? Bakit hindi ko kaya ito sinunggap? Diba? Sayang. At maraming mga tao na kung saan nangihinayang sa mga oras na ito. Diba? Like for example, kadalasan hinayang ng mga tao, sayang hindi ako nakapag-aral. Diba? Sayang hindi ko tinanggap yung trabaho ito. Diba? Sayang, hindi ko kinuha ang kursong ito. Maraming panghinayang na kung saan nangyayari po sa mga tao. Pero sa totoo lamang po, yung oras, nandiyan ibinigay sa atin ni Lord. At kung sakali man, mapagsahan man tayo ng mga sinasabing opportunity na ito, meron pa rin kay Lord na sinasabing door of opportunity. Binubuksan niya tayo mga kapatid. Natanggal ka sa trabaho, di ba? Isa may darating na trabaho. Diba? Nasa iyo na lamang po yun kung tatanggapin mo. Okay? Nasa iyo lamang po yun kung papasukin mo o susunggaban mo. Kaya sabi nga daw po nila, kasi ang pananaw po nila dito sa opportunity na ito, napakabilis daw itong dumating. Kailangan sunggaban mo kaagad. Dahil kapag pinalampas mo yan, kahit isang hakbang lamang, hindi mo na ito yung masusunod. Kaya mahalaga daw po na kung saan daw po ay masunggaban natin. Kaya si Lord, yung sinasabing time and opportunity, dapat bigyan po natin ng pagpapahalaga ito. Kasi napakahalaga po sa Kanya ito, mga kapatid. At alam ba ninyo, sabi daw po nila, a man who dares to waste 1 hour of time has not discovered the value of life. Pinag-uusapan dito sa oras lang na hindi mo, na inaksaya mo, na dumaan sa buhay mo, inaksaya mo. Ibig sabihin yan, kung ganyan ang gawin mo, yan ang ginagawa mo, hindi mo pa natutuklasan ang kahalagahan ng buhay. Amen? Intindihan po ba natin ito? Kaya minsan, alam po ninyo, ako po ay nagmi-minister po ako sa mga may sakit. Ako hindi ko alam, yung sakit pa lang yun, papunta na sa kamatayan. Yung iba naman, terminal, mabigat yung kanilang karamdaman, at tinatingan na talaga ng doktor. At laging naririnig ko, bukang bibig ko nila ay ganito, bago ako mag-pray, sabi ng pastor, maraming pagkakataon at oras na sayang sa buhay ko. At sabi nilang ganyan, kung may babalik lang, dapat noong pa man ginawa ko na ito. Pero sabi nilang ganito, ito kadalasan ko naririnig ko ito, kung bibigyan pa ako ng Diyos ng pagkakataon. Kung bibigyan pa ako ng Diyos ng pagkakataon. Sa pagkakataon ito ay gagawin ko na. Sa
Sana po, wag maging ganun po ang bukang bibig natin pagdating ng oras na yun. No? Kaya nga po, ipinapakita dito, sabi nga ganyan, according to A.W. Tozer, if God gives you a few more years, remember, tandaan po niyo ito, it is not yours. Hihingi ka ng pagkakataon kay Lord, bigyan ka pa ng pagkakataon, tapos, pag binigyan ka niya ng pagkakataon, inaangkin natin ito yung pansarili pa rin po natin. Akin itong pagkakataong ito. Sabi niya, it is not yours. Hindi ito sa iyo. Sabi niya, your time must honor God. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, your home must honor God. Your activity must honor God. And everything you do must honor God. Kung bibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon, pero sa totoo lamang po, kadalasan nagiging bukang bibigyan ng mga tao kapag meron ng taling ang kanilang buhay. At ang pagkakamali kung minsan ay pag nabigyan ng pagkakataon, balik pa rin sa dati nilang ginagawa. Kaya minsan meron akong pinag-pray na nasa ICU. At binigyan kami ng pagkakataon ng Diyos na makapasok doon at may pag-pray ko yung tao. At ako'y nagulat. Kasi hindi normal yung tibok ng kanyang puso. Abnormal. Bumibilis. Tapos biglang bumabagal. So ang ginawa ko is, una, pinatanggap ko muna kay Lord. At pinaunawa ko sa kanya, walang ibang manggagamot kundi siya ang Panginoon. At sabi ko nga po sa kanya, hiningin natin ng biyaya ng Diyos sa buhay mo. Tinanggap niya si Lord, nag-pray kami ng healing, at pagkatapos po mag-pray na yon, alam mo ninyo, wala pang isang linggo, inilabas yung pasyente, nag-normal. Tapos, tinext niya ako, sabi niya, Pastor, maraming salamat. Sabi ko, purihin ng Diyos. Pero, sa pagkakataon ito, huwag mo nang sayangin yung pagkakataon na binigay sa inyo, Lord. Naintindihan po ba natin yung mga kapatid? Kaya nga kung bibigyan tayo ng pagkakataon, hindi sa iyo ito eh. Ito na yung pagkakataon mo, bigyan mong karangalan ng Diyos sa buhay mo, ang iyong tahanan, okay? Ano man ang mga ginagawa mo, dapat magbigay karangalan po sa ating Panginoong Diyos. Kanina sinabi, kailangan daw po, we must redeem our time. Pangalawa, sinabi niya, the days are evil. Totoo po yun eh. Ang mundong ito, kung titingnan ninyo, hindi siya pabuti. At lagi ko pinapaunawa mo sa inyo ito. Pag pinag-aralan niyo yung mga Bible prophecy, hindi talaga pabuti ang mundong ito. Sabi ng Biblia, Old Testament, Isaiah, he prophesied, sabi niya, darkness as black as night shall cover all the peoples of the earth. Ibig sabihin, ang isipan talaga ng maraming tao, pagdating talaga ng araw, ay talagang magiging masama. At hindi lang basta magiging masama ito, kundi sabi niya, darkness as black as night. Grabing kasamaan ang babalot daw po sa buhay ng maraming mga tao sa mundo po ito. At hindi lamang po yan. Ang confirmation po nito sa New Testament, mababasa rin po natin in 2 Timothy chapter 2, beginning verse 1 to 5. Pero beginning verse 1, ipinaunawa na ito ni Apostol Pablo. Sabi niya ganyan, but understand this. Unawain mo ito, that in the last days, dangerous times, sabi niya ganyan, the word dangerous times, it means great stress and trouble. Tingnan po natin yung word na yun, no? Great stress and trouble. At ang sabi niya ganyan, will come. Tapos yung word na will come, difficult days that will be hard to bear. Ibig ko sabihin dito, merong mangyayari na kung saan talagang yung panahong yaon, sabi ni Apostol Pablo, ay ikaw mismo, mararamdaman mo, mararanasan mo, na ikaw ay talagang mahihirapan at mababahala sa mga pangyayaring ito.
Napakasimple lamang po itong mga kinakaharap po natin sa ating bansa. Hindi naman masasabi ninyong makikita natin yung kalagayan ay pabuti eh. Diba? Ngayon, napapansin nyo, grabe eh. Dati ang corruption, milyon lang eh. Ngayon, ang pinag-usapan, grabe na. Milyon, tapos naging bilyon. Ngayon ay trilyon. Magkano ba inuutang natin sa ibang bansa? Hindi ba utang tayo trilyon? Pero napupunta ngayon sa corruption. Diba? Ibig sabihin, ang isipan ng tao nagiging grabe. Ang graft and corruption, bunga lahat po yan ng selflessness and covetousness. Kaya nga po, sabi nila, ang bansa daw po natin ay napakayaman. Maraming yaman nakatago sa ating bansa. Marami pang hindi nahuhukay na kayamanan sa bansa po ito. Malay ninyo, sa bahay ninyo, sa ilalim ng bahay ninyo, may kayamanan. Meron ko nagsabi ng ganoon. Na kapag yun daw ay nahukay, sabi nila, tapos ang problema natin, yung mga utang natin, tapos. Sobra-sobra pa, yung mga OFW na yan, babalik daw po yan ng Pilipinas. At hindi na napapangarapin pang pumunta sa ibang bansa. Isipin mo ninyo yun. Ang tanong, bakit hindi natutuklasan? Kasi, hindi tama ang puso ng tao. Okay, tuwiran ito, sabihin ko sa inyo, tatanungin ko kayo. Tama po ba ang puso natin ngayon? Kung hindi tama ang puso natin, hindi tayo pwede pagkatiwalaan. Sa totoo lamang po. Kaya nga po, yan ang pinapakita. In fact, sabi nga po, dinugtungan ni Apostol Pablo yan eh. Sabi niya ganyan, yung panahong yan, tao'y magiging maibigin sa sarili, o sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagpataas, mapagsamantala, suwail sa magulang. Talaga nararamdaman, mga magulang nararamdaman ba niyo sa pamilya niyo yun? Nagiging sway yung mga, hindi na sumusunod. Hello? Nararamdaman niyo? Hindi ba mga anak kapag umalis, nagpapaalam pa sa inyo? O pinapaalam lang? Pinapaalam lang. Hindi naman pala nagpapaalam. Pinapaalam lang pagkatapos sa ganito. Wala na yung, mapa, kapayag po ba kayo? Wala na. Pagkatapos sa ganito, mapa. So nararanasan din nyo, nagpapaalam. Pinapaalam. Hindi pinapaalam. Talaga nangyayari po talaga yan. So, bakit kaya, ito tanong ko lang po, bakit kaya minsan sa mga anak, tigre sa magulang, at kung minsan ay grabe, no? Nangyari din ba sa inyo yan? Pero sa mga kaibigan, ang mabait. Ang nangyayari, bakit hindi ko kayo makakito dyan? Totoo po yan, nangyayari po minsan, no? May galang doon sa magulang ng ibang tao, pero minsan sa mga magulang yan, pero galing. Sana hindi po ganun yung pamilya natin, kapatid. Sabi ganyan, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, kapagmahal, walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, papanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, maraas at walang pagpapalaga sa mabuti. Take note walang pagpapalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos, ibig sabihin, pabigla-bigla sa mga gagawin ng mga desisyon. Tapos, mayayabang, may bigin sa kalayawan, sa halip na may bigin po sa Diyos. Diba? Kaya minsan makikita mo, maraming tao ngayon ayaw ng gawain eh. Gusto nila layaw. Basketball, church. Basketball. Diba? Mall, church. Mall. Diba? Anong pipiliin natin ngayon? Diba? Kaya makikita niyo tao ng iba eh. Iba ang takbo nila eh. Kababasa ng Facebook, natataniman tayo ng kung ano-ano.
Sabi kayo ng salita ng Diyos, kalayawan ang gusto, hindi maibigin sa Diyos. Sila may mga anyo, ito nakakatakot dito, sila may anyo ng pagiging maka-Diyos. Ngunit, hindi naman nakikita kapangyarihan ito sa kanilang buhay. Nasa church, walang pagbabago. Nasa church, hindi nakipagkaisa. Nasa church, nagtutuloy. Nangyayari? Nangyayari po. At yan ay sinabi po ni Apostol Pablo. Kaya po, yan ay binibigyan din po sa atin ang salita ng ating Panginoon Diyos. Pero kahit na ganito po ang magiging kalagayan ng ating mundo, siguro may promise sa mga Christian. Kahit na ganito po ang kalagayan ng ating mundo, si Lord merong panawagan. Anong panawagan? We must live a godly life. At si Lord, hindi naman magsasabi na kailangan mamuhay kayo ng ganito kung hindi naman natin kaya. At ito, lagi ko binibigyan emphasis ito eh. Sa palagay ba ninyo, sasabihin ko ng Panginoon na you must be holy for I am holy, sabi ng Panginoon, na hindi naman pwede talaga mangyari ito. So ganito ang mundo natin, tumitindi ang kasamaan, tapos ang panawagan sa atin ni Lord, mamuhay ka na may kabanalan. Diba? Ganito ang nangyayari sa mundo, tapos nanawagan ng Panginoon, dapat maging matuwid po tayo. Tanong, pwede bang mangyari ito? Diba si Lord all-knowing? So hindi niya sasabihin ito kung hindi pwedeng mangyari ito. Ibig sabihin, pwedeng mangyari pala na tayo maging banal, pwede palang mangyari na tayo maging matuwid, pwede pala na tayo makapamuhay ng isang maka-Diyos na pamumuhay. At ito ang sinabi po ng Biblia. Kung makikita po natin, sabi nga po ganyan, no? Mabuting balita, tapos sa New Living Translation. Papasahin ko po sa inyo yung New Living Translation. Sabi ganyan, by His divine power, God has given us everything we need. So, ibig sabihin yan, sa pamamagitan daw po ng kapangyarihan ng Diyos, lahat ng kailangan natin ay ibinigay na ng Diyos sa atin. Take note ha, hindi yung ibibigay pa lamang, kundi ibinigay na ng Diyos sa atin ang lahat ng mga pangangailangan natin. No? Kaya nga daw po, sabi niya ganyan, para daw po, sabi ng salita ng Diyos, ay makapamuhay daw po tayo ng merong maka-Diyos na pamumuhay daw po sa buhay na ito at makaiwas daw po tayo sa nakasisirang pagnanasa sa sanlibutan ito upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. At yan ay pinangako po sa atin ng Biblia. Na kung ang mundong ito pasama ng pasama, pero pinakita ng Diyos lahat ng kailangan ng kanyang mga anak ibinigay na para makapamuhay tayo ng tuwid, maka-Diyos na pamumuhay at banal na pamumuhay. At sabi po ng Biblia, isa pang sinabi po sa Isaiah chapter 60 verse 2, the Lord will arise over you, and His glory will be seen upon you. Ano po sinasabi dyan? Sabi daw po, ang Panginoon, sabi niya, ay sisikat sa iyo, yung kanyang glory ay makikita daw po sa buhay po natin. So, ibig sabihin pala, kahit na pasama ang takbo ng mundo ito, may sabi naman ng Panginoon, ang aking mga anak, sabi ganyan, ang kanyang kalwalhatian ay ihahayan niya sa bawat isa po sa atin. Naintindihan po ba natin yun? Magliliwanag tayo, patuloy tayong magliliwanag dahil sa kalwalhatian po ng ating Panginoon Diyos. Kaya wala tayong pwedeng idahilan, mga kapatid. Sa totoo lamang po, lahat ng mga pangako po ng ating Panginoong Diyos ay ipinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon. Kaya naman po, ipinakita niya ng Panginoon, sabi niya, God calls us not to waste our time,
huwag nating aksayahin. Ganito na nangyayari sa mundo, biktima ka pa ng mundo, hindi ko dapat mangyari ito. Dapat magpatuloy po tayo sa Panginoon, huwag natin aksayahin yung bawat pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon. We must value our time, no? At sabi, gamitin po natin ang bawat pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos for His glory, para po sa Kanyang kalwalhatian. Yung pangatlo po, na declaration dito, sabi niya, understand what the will of the Lord is. Okay, yung third point natin, seek God's will and obey it. Alam po ninyo, sabi nila ganyan ay ganito daw po. Dalawang klase daw po ng will ng Panginoon. One is sovereign will. Yan ay pinapakita po ng Bible. Or kaya naman daw po, hidden will. At yung isa naman daw po ay God's revealed will. Okay? At kung mapapansin po natin dito, mga kapatid, sabi nga po dito sa God's sovereign will, merong ipinapakita dito na kung saan ang Diyos meron talagang plano po na mangyayari sa mundo po ito. At maging sa buhay po natin, maging sa katapos-tapusan. Pero ang mga bagay minsan na ito ay hindi po inihayag po sa atin. Yan ay inilihim po sa atin. No? Pero meron naman daw po na inihayag sa atin ng Panginoon. At sabi nga, hindi naman ito inilihim sa atin. At pinili ng Panginoong Diyos na i-reveal sa atin ito upang sabi nga po ganyan, ay makapamuhay daw po tayo ng wasto sa kanyang banal na harapan. No? At kung mapapansin po natin, sabi nga po ganyan, para maintindihan daw po natin itong sinasabing revealed will ng Panginoon, may ibinigay po ang Diyos sa atin. Number one, sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Kaya alam mo, maganda po magbasa tayo lagi ng Bible eh. Diba? Dapat nagbabasa tayo talaga lang yung salita ng Diyos. Mahalaga po ito. At sabi nga po ganyan, sabi nilang ganyan, may word na lumabas na ganito, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Kapag hindi talaga natin alam ang kanyang mga salita, wala po talaga, ignorante po talaga tayo. Kaya mahalaga po ang salita ng Diyos sa buhay po ng isang tao. Sabi nga po ganyan, kung walang word of God, anong magiging panuntunan mo sa buhay? Diba? Wala. Kaya minsan, Kristiyano na, dito pa rin, Kristiyano na, walang matalinong pagkakasya na ginagawa. Kristiyano na, lumalakad pa rin sa dilim. Imbis na sa liwanag. Diba? So, mahalaga ang salita ng Diyos. And you cannot separate or you cannot divorce God and His Word. Sa labang po yan, di ba? Sabi niyo sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Hindi mo pwedeng pag-iwalayin yun. Kasi walang magpapaunawa sa iyo sa Diyos, kundi ang kanyang mga salita. Maintindihan mo ba ang isip ng Diyos? Laman ang kanyang puso, yung kanyang kalooban, kung hindi natin babasahin ang Biblia? Hindi po. Kaya nga po yan, sabi, para maintindihan natin yung sinasabing reveal, God's revealed will, magbasa tayo ng Bible. Okay? At sabi nga, ang pagbabasa daw po ganito we must meditate God day and night. Araw at gabi. At huwag natin pahintulutan, makapasok ang anumang kaisipan ng kaaway. Diba? Through prayer. Diba? Minsan, nagpe-pray tayo. Meron nililingin si Lord po sa atin. Sa pamamagitan daw po ng panalangin. At yan ay kuminsan sa ating pagkikipagdinig sa ating Panginoong Diyos, sabi nga pong ganyan, ang Diyos na mag-usap po sa atin. Ang prayer two-way Sa totoo lamang po namulat tayo sa one way. Ano yung one way? Lord, tingin ganito. Lord, may problema ako. Lord, gusto ko magkaroon ng ganito. One way. Pagkatapos, tinutublokan natin ang amen. Meron two-way yan Nakakalimutan natin na ang Diyos nangungusap sa atin. Dapat meron tayong oras na manahimik tayo kahit ilang minuto. Minsan, sa dami ng sinasabi mo, hindi makapagsalita sa atin si Lord. Hello, church.
Masyado tayo nagmamadali sa ating mga prayer needs. At kung minsan wala nang pagkakataong makinig tayo sa ating Panginoong Diyos sa kanyang mga sinasabi. Dapat sa prayer hintayin naman natin si Lord mag-usap sa atin. Okay? Alam ba ninyo, sino walang asawa dito? Ayaw niyo umamin? Alam niyo, church, ako dito eh. Ako po dito. Minsan nalilito rin ako mga kapatid. Nung time ng kabataan ko, talagang ipinag-pray ko kay Lord na, Lord, ayoko makasakit ng babae. Sabi ko, Lord, gusto ko na mag-usap ka sa akin kung sino talaga ang ibigay mo sa akin. Kaya lang, alam niyo sa Christianismo, maraming magagandang babae. Hello! Hindi kayo makapaniwala. Sige, bahala na kayo, baka yung maniwala. Maraming. So, nalilito ako. Lito ako talaga. At may mga dalagita na nagpaparamdam. Sana huwag kayong ganun. May mga nagpaparamdam talaga. May nagpaparamdam ba? Mga lalaki may nagparamdam ba sa inyo? Wala. Blanco. Di ba may nagpaparamdam talaga? So namimili ako niyan. Nalilito ko kasi unbeliever sa akin. Pero stress na sa akin yan. Hindi ako nagpe-pray ng unbeliever na para maging believer. Galing na ako sa ganun eh. Okay. Kasi nung ako po ay maging Kristiyano, meron akong kasintahan na pinag-pray ko po yun ng 2 years. Pero para akong sinampal ng Panginoon. Hindi niya talaga kalooban. Kaya iskot sa akin yung mga hindi Kristiyano. Ang pinag-pray ko, Kristiyano. Hindi ko alam kung saan nanggaling ito. Doon ako nangilito. Tapos may mga nagpaparamdam. Merong worship leader. Merong pastora. May mga nagpaparamdam. Mga kapatid. May workers. Ito mga committed po ito. Ha? So, nalilito ka talaga, hindi mo alam. Sino ba dito? Eh, lahat naman ito mga manggagawa ng Panginoon. Naalala ko tuloy yung isang awitin. Hindi niya alam kung si Lorna, si Aida, o si Cook. Diba? Kaya nag-pray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Alam ba niyo sila na siya? Minsan, under fasting po ako, pero hindi ko pinagpapas po yun, ha? Under fasting ako, after ko na, kasi doon ko sa church, meron kaming once a month, prayer and fasting sa church. Yan ang ginagawa po namin every last Saturday po ng 1. Pagkatapos po ng gawain, nagpipray po ako, doon na na-repeat happy ni Lord. Ipinakita sa akin yung mga babae na kung saan nagpaparamdam. Pagkatapos ko, biglang meron siyang sinabi sa akin. Na kung saan, tatapukin ko po kayo na dito kasi hindi ko maintindihan. Pero sinabi niya ganyan, may pinakitang mukha sa akin ng Panginoon, tapos may striking word. Ito ang bibigay ko sa iyo. Malaking question mark sa akin yun. Sabi ko, ito ba yun? Kaya ang ginawa ko, after ng prayer ko, kinausap ko yung babae. Pero nung una namin, nung una kong call sa kanya, dinastin ako. Tapos sinabi nila, ibinibigay mo sa akin ito, Panginoon. Parang hindi ako nakapaniwala. So madaling sabi, kinausap ko yung babae. Sinabi ko sa kanya, hindi ko sinabi ni Lord, ha, itong binibigay. Hindi ko sinabi gano'n. Masyado namang garapal yun. Diba? Sabi ko sa kanya, is, ikaw ko rin na nasa puso ko. Sabi ko sa kanya, ano ba ang dating ko sa iyo? Napakasimpleng-simpleng pag-ibig. No?
Huwag yung gagayahin, ha? Kanya-kanya ko tayo diskarte dyan. Tumatagal ako. Tapos, nung sinabi ko na sa kanya yun, ang sagot niya sa akin, oo. Ibig sabihin, ilagay ako ng Diyos sa puso niya. Kaya po, Sister Jackie, alam mo ninyo, nakita ko, kahit sa Kristyanismo, marami na kapag-aasawa na hindi kalooban ng Diyos kasi hindi nagtatanong at hindi naghihintay sa Kanya. Wag mo kayo malito. Ang mundong ito, punong-puno ng confusion. Ang diablo gumagalaw po. Okay? Kaya maging maingat. Pray na lang po tayo kasi inilibig ni Lord yan sa atin. May tamang panahon po yan. Pero ito dapat maintindihan muna natin ito. Bago ka magtanong ng ganoon, dapat pumipit ka muna kay Lord. Naiintindihan mo yung calling sa'yo ng Panginoon. Naintindihan mo ba natin yun? Hindi mo naintindihan yung calling sa'yo ng Lord. Hindi mo naintindihan yung kanyang kalooban. Ito na ngayon tinatanong mo, Lord, sino mo mapapangasawa ko? Doktor, unahin niyo muna kung ano ang kalooban ng Panginoon sa buhay niyo. Dapat maintindihan niyo muna ito. Kaya minsan maraming Christian namamali. Akala niya ito na, yung pala hindi pa. Kasi inuna niya muna yon kaysa intindihin at unawain ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Naintindihan po ba natin yun? May marami kong alam na kwento. Merong kwento na akala niya ito na. Okay? Tapos dinala siya sa kulto. Ano ba ni Lord yun? Dadaling ka sa kulto? Kaya hindi muna natin yung kalooban ng Panginoon. Pray tayo. Through obedience. Sabi nga po nila, God reveals more when we obey our God. Alam niyo, minsan yung pagsunod natin, di ba? Gawin mo ito, okay? Tapos biglang sasabihin sa iyo, gawin mo ulit ito. O meron pa akong ibang ipagagawa sa iyo. Habang sinusunod mo ang Panginoon, lalo nagbibigay sa iyo ang Diyos ng kanyang kalooban. Kung doon pa lamang sa reveal will ng Panginoon, sumungay ka na, palagay ba ninyo, may darating pa? Wala po po. Naintindihan po ba natin yun, mga kapatid? Kaya, pray natin na masunod natin yung kalooban ng Panginoon. Kasi meron pang darating yun. Okay? Habang tayo patuloy na sumusunod, may mga revealed will ang Diyos sa atin. Pero kapag hindi tayo sumunod, stop na tayo. Naintindihan po ba natin yun? Pangapat, through the Holy Spirit. The Bible declares, the Holy Spirit will teach us. He will guide us. Diba? Ibigyan niya tayo ng discernment, ng pagkakaunawa sa mga bagay na dapat po natin maintindihan tungkol po sa Panginoon. Kaya lagi yung pinag-prepare kay Lord Lord, bigyan mo ko ng knowledge, wisdom, understanding. Help me to understand spiritual things that comes from you. Kasi po, talaga nag-reveal talaga si Lord sa atin. At sa pamamagitan po nito, dito natin maintindihan ang kalooban ng Diyos. Now, merong warning sa Hosea. Ang sabi ko sa Hosea, my people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also will reject you from being priests for me. Because you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. Mabigat po itong word na ito. Pero alam ba ninyo, ang tanong dito, talaga bang walang kaalaman ang mga Israelites nang sinabi ito ni Prophet Hosea? Hello? Meron. Ito sa totoo lamang po, meron silang alam. Pero ipinakita po dyan ang salita ng ating Panginoong Diyos na kung saan ito daw pong mga taong ito ay doon sa kanilang kaalaman, ang sabi daw pong ganyan, ay hindi nila sinusunod. Doon sa kanilang kaalaman, mga kapatid ko,
ay patuloy pa rin daw po sila sa paggawa ng mali sa harapan ng ating Panginoon. Okay? Patuloy silang tumatalikod dun sa revealed word ng ating Panginoong Diyos. Okay? At pinapakita dito, ito'y tahasan, they push away God's truth and instruction. Talagang pinagtutulakan nila na huwag talagang sundin ito. Yun ay intentional. At talagang kinakalimutan po nila yung batas ng ating Panginoong Diyos at aktibo po sila sa kanilang kasalanan. Kaya nga pinapakita dito, willful rejection, ignorance. Kaya sinabi po ni Lord ito, my people are destroyed. Kaya tayo, meron tayong word of God. Tapos, ayaw naman natin sundin. Alam niyo, sa totoo lamang po, hindi naman tayo ligtas kung sabihin natin wala tayong kaalaman sa salita ng Diyos eh. May parusa po yun eh. Sabi ng Biblia eh. Wala kang alam sa word of God, may parusa. Paano ba nasa Pilipinas ka? Diba? Magdadrive ka. Eh dapat alam mo yung batas sa pagdadrive. Kasi pag nagkamali ka, huhulihin ka. At may multa. Naintindihan po ba natin yung church? Tungkulin natin, alamin. Katulad ng bansa natin, ang daming batas eh. Tungkulin natin alamin bilang mamamayang Pilipino kung ano mga batas na ito. Kasi baka mamaya, lumalakad tayo, hindi ayon sa batas ng Pilipinas. At sumusuway na pala tayo sa batas. At merong parusa sa sino mang susuway sa batas. Amen? Sa Word of God, ganun din po. May kapahamakan sa bawat pagsuway sa will ng ating Panginoon. Mabibigat yung word na ginamit dito eh. My people are destroyed. Mawawasak talaga tayo. Tapos sabi niya ganyan, because you have rejected knowledge, sabi ng Biblia, I also will reject you. Ay gusto ba natin mangyari ito sa buhay natin? Because you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. Tingnan niyo yung word, ha? Nagsimula sa iyo ang pag-reject, ang di pagsunod sa revealed word of God. Tapos, mapansin ba ninyo yun? Damay pati mga anak natin. Dahil lamang sa pinagagawa natin, damay ang ating mga anak. Nakita ba niyo yung word? Kaya napakahalaga po mga kapatid, magkaroon tayo ng kaalaman, sundin natin kung anong sinasabi ni Lord po sa atin. At yan ay ipinapakita po ng salita ng Panginoon. Sa Romans chapter 12, verse 2, sabi ko ng word, don't copy the behavior and custom of this world. Paalala po sa atin ito. But let God transform you, let God transform you into a new person. Sa pamamagitan po ng by changing the way you think. Magbago na po tayo ng ating mga pag-iisip. Kapag ginawa daw po natin ito, kapag nabago daw po yung pag-iisip natin at hindi tayo umaayon po sa takbo ng mundo po ito, ay pangako ng Diyos sa atin, then you will learn to know God's will for you. Malalaman mo kung anong kalooban ng Diyos sa iyo, anong mabuti, kaaya-aya, at perfecto. Naintindihan po ba natin yun, church? Kaya yan binabanggit po ng salita ng ating Panginoon. Kaya po, para po sa atin po, sa lahat po dito, mahalaga maintindihan po natin ang Word of God. Pero nagsisimula lagi yan kung talagang ibibigay natin at isusunod po natin ang ating sarili sa Diyos. Amen? Okay, praise the Lord. Sabi nga kung ganyan, you don't really know how long you live or how long your life will be. Sabi, one day, your lifeline
will be God's deadline. Wala naman nakakalam nito, church. Sino ba nakakalam kung kailan yung wakas natin sa mundo dito? Meron ba nakakalam dito? Wala. Bigyan natin ng pagpapahalaga kung yung binigay sa atin ni Lord na oras natin. Church, hindi mo tayo pabata. Tayo po ay kahit magpabata po kayo. Wala po. Kaya minsan natatawa ko. Di ba may mga apps na kiniklik? Ito, itsura mo kapag bata ka. So, may mga ganun eh. Pero napansin ko, dun sa pabata, marami nagkiklik ng mga matatanda. Doon naman sa matatanda, bihira nagkiklik na ito magiging itsura mo pagtanda mo. Bihira nagkiklik mo na gano'n. Hindi mo tayo pabata, tayo'y patanda. At sabi nga po, darating ang araw, hindi natin alam yung pinaka-deadline natin sa buhay na ito ay mangyayari. Kaya nga po, sinabi po ni Francis Schaeffer, sabi niya ganyan ay ganito po, man made in the image of God, two purpose. Ano yung two purpose na ito? Una, to be in relation to God who is there. Kailangan daw po, talagang pagtibayin natin yung ating pakipagrelasyon sa ating Panginoong Diyos. Tapos yung pangalawa, kapag nakalimutan daw po niya ang tungkol sa mga bagay na ito, sabi niya ganyan, man forgets his purpose, and thus he forgets who he is and what life means. Pag nakalimutan niya ito, para ba niya sila sabi sa kanyang sarili, hindi pa rin niya naiintindihan kung ano talaga ang kahulugan ng buhay. Kaya mahalaga po mga kapatid, na tayo po bilang mga mananampalataya, sabi nga pong ganyan, ingat po sa lakad natin. Lumakad po tayo ng matalinong paglakad, bigyan ng pagpapahalaga ang ating oras, opportunity, at pwede po naman samantalahin natin pagkakataon ito na magbasa tayo ng Biblia at unawahin natin ang kalooban ng Diyos para po sa atin. Tayo po tumayo lang. Let's pray. Panginoon, kami po ay patuloy pong tumutulog sa iyong biyaya at sa oras na ito. Binubukas po namin ang aming mga sarili sa iyo, Panginoon. Kung ano man na nakikita mong hindrance, Father God, sa aming paglakad, sa buhay na ito, sa taong ito, Father, we ask you forgiveness, Lord. Tulungan at turuan niyo kami lumakad ayon sa iyong kalooban. At hiling ko po sa iyo, Panginoong Diyos, na patubayan niyo po kami na iyong banal na Espiritu Santo. Salamat sa bawat oras, sa bawat pagkakataon na binibigay po niyo sa amin. Nawa, Panginoon, this year, samantalahin namin ang oras at pagkakataon na binibigay po niyo sa amin, na sundin ang iyong kalooban, Panginoon. At hiling namin, patubayan niyo po kami na iyong banal na Espiritu. Maraming salamat, O God, at lagi mo ipunawa sa amin, Panginoon, ang buhay namin sa mundong ito, O Diyos, ay dapat, kung meron mang ipinagkakalagpas sa amin, ay mabuhay kami para po sa iyo. Ito ang aking samot na langin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.